welcome to our channel. This is Jayla Searle. It's October 17, it's a Friday, and may pasok tayo ngayon kahit hindi maganda ang ating pakiramdam. So yesterday, nagpunta tayo kay Doc Catherine, nagpa-appointment tayo kasi nga sumasakit yung wrist ko, and at the same time yung mga thighs ko and yung hips at saka yung likod, halos lahat buong katawan ko ay masakit na. And yung carpal tunnel ko talagang umaatake na naman siya, namamanhid na naman yung mga kamay ko, kaya medyo nahihirapan akong kumilos. At yun, nadagdagan pa nitong wrist ko kasi kada iniikot ko, tinitwist ko siya or pina-forward ko siya, napakasakit. Pag hawak ko lang ng manibela, napakasakit na niya. And yun nga, pinagsusuot ako ni Doc nung yung pambalot sa kanya, I don't know kung anong tawag doon, basta meron ako noon isa, pero meron pa siyang pinabibili na mas maganda raw. And pinagagawa niya ako ng mga exercises para medyo maibsan yung sakit. And yun nga, sa klase ng work ko daw, medyo imposible daw ako na maging better kasi nga repetition, kumbaga yung carpal tunnel talagang na ano siya, kumbaga mas nagigising, mas nagiging prone ako sa hindi paggaling ng aking carpal tunnel kasi nandiyan na talaga siya. Lalo't yung ano ko is ang tawag dito, nag-iispa ng head, and at the same time nagpuputs pa ako, so talagang more on repetition side ang galaw. Kaya yun, sabi niya it's either anuhan mo na yan habang maaga pa tigilan ko raw sabi ni Doc, habang maaga pa you need to stop you quit the job kasi yung health mo ang importante. Kesa naman na dumating na daw yung time bago ako mag-quit, paralyze na yung aking mga kamay or ano man nangyayari sa akin, kasi nga yung likod ko, yung spine ko is hindi raw biro yun kasi brittle na yung bone ko. Kaya I need to be very very careful sa mga kinikilos ko. So I maybe look strong, okay, kasi lagi tayo nakangiti, laging okay ang pinapakita natin, pero para akong kandila na tutunaw pagka nararamdaman ko na yung sakit, yung pain. Wala naman akong karami na na sasakit ko, kundi sarili ko lang din, 'di ba? So yun na yung pinaka doon, yung pinaka masakit doon is yung nagsasuffer ka by yourself na wala ka namang ibang nais lang kundi mag-work and makatulong din, kasi syempre mahirap din na yung wala kang ambag, lalo na sa mga pangangailangan sa bahay, kasi hindi naman biro ang gastos din sa bahay. Nagbabayad ka ng weekly, ng rent, may electricity pa, tapos yung everyday yung kailangan, hindi biro. So pagka hindi kayo nagtulungan na mag-asawa, wala pareho kayo nga so ayun, kaya yun, nag-message na ako kay Bindi, yung manager namin, pamangkin ni boss. Si boss kasi nasa city so baka next week ko pa siya makausap. So we'll see, kasi ngayon talagang sobrang sakit ng wrist ko dito sa right arm. Yung sa left ko medyo nakakaya ko pa siya ikilos, pero yung right ko talagang ang sakit niya pag kinikilos ko, kaya ewan so pasok ako ngayon kasi akong opening, ako ang key holder, buksan natin yung shop, and then by 7:30, kaya ako dito pinark si Abu, by 7:30 dadali natin siya sa mechanic, papaservice ko siya kasi over na rin tayo sa ating kilometer. Tapos may nail yung ating left side na dito sa unahan, may naka tayo ng pako, kaya sumisingaw siya. Lagi natin siya hinahanginan. So 4 days ko nang hinahanginan yan. And at the same time, yun nga, ipapaservice ko, and then by 2 o'clock I need to meet Richard, Tanya, and yung aming yung kanyang occupational therapist, para tumingin kami ng bed. Sana nga makakuha na kami ng bed para hindi na, gusto ko kasi bago ako umalis papuntang Pinas
may bed na siya na pwede siyang ang bed na para talaga sa kanya. Para mas madali yung kanyang pagkilos. Malesen yung aking pag-worry. Kasi ayaw niya magpa-overnight ng bantay. So, gusto lang niya is morning, yung breakfast lang niya, yung lunch niya, tsaka dinner, dun lang siya may bantay. So, after nun, siya na lang by himself pagkagabi. Kaya, kailangan ko din ma-fix yung aming camera para yung webcam namin, yung CCTV, para alam ko din kung ano nangyayari sa kanya pag siya na lang mag-isa. So, pasok muna ako para makaris ng konti and then makapag-breakfast. Tapos, hatid ko yung kotse and then mag-o-open na tayo. So, see you later guys. Update ko kayo kung ano pang mangyayari and wish me luck na sana payagan ako ni boss na mag-quit. Gusto ko na rin magpahinga. Ano ko lang naman kasi sa kanya yan dahil sabi nga niya, try ko lang daw. Tulungan ko daw siya. So maybe sa nararamdaman ko sapat na yan. Sa nararamdaman ko sapat na yan, okay na yun na nakatulong na ako sa kanya. So I'll see you later guys and pasok muna ako sa loob. Okay guys, 7:38, dali na natin si Abu doon sa Goodyear. Mainit na. Hindi na malapit lang naman dito, 2 minutes drive lang ang ating mekaniko, kaya mamaya mag-walk lang ako dun sa pinakadulo. So madadaanan natin yung Target tsaka yung Everfresh. So yung Target tsaka yung Everfresh magkatapat sila. Tapos dito sa Everfresh yung IGA na to, dito tayo nagpa-park kasi free parking sila. Meron silang free parking dun sa dulo. Hopefully may tao na para saktong 8 makabalik ako. Malamang mabagal ako maglakad at napakainit. Sabi ko naman yung ibang gagawin, kaya sana andyan na yung mga gumagawa. Andyan na pala sila. Ako hindi marunong mag-park ng paatras. Bahala sila kung paano nila ipapark ito. Kasi hindi rin ako marunong mag-park ni Petros ba? Doon ako sa dulo Marami na nag-aabang. Baka matagalan si Abu mamaya May mga nag-aantay na customer. Itong mga nakapark dito sa labas, may pakikita ko sa inyo. Yung mga nakapark dyan sa labas, mga yan, yung free parking. Hindi yan sa mechanical. So, surrenderan natin yung susi. Kunin ko yung aking salamin. Pwede ko naman iwanan sa likod. Tapos kukuha ko ng sombrero kasi mainit. So, see you later. You do a rotation as well? Yeah. The little leg ready to go. What did you put down? Okay, naiwan na natin si Abu. At sabi ko na yung mga need nilang tingnan. And the time is nawala yung oras ko. Nawala yung oras ko. Di ba pag walking ako after ko kumain ng rice? So, ang ginagawa ko talaga pag may pasok, nag-rice na ako sa umaga.
So, para the whole day, after kung mag-lunch, mga lighter na lang kakainin natin. And, proud si Doc kasi 3 months, 3 kilos. So, kada buwan naka 1 kilo daw ako. Yun, kaya, pero kailangan ko pang kitain si Doc kasi may papipirmahan pa akong form para kay Richard kasi kailangan niyang kailangan ng mga carers mag-assist sa kanya para mag-inject in the morning, di ba? Ako talaga yung nag-i-inject sa kanya. So since aalis ako, yung mga care niya ang mag-i-inject and kailangan nila ng tawag dito yung form sa doktor na ina-allow nila yung mga carers na support worker na mag-inject. Hindi naman sila mag-inject, magpe-prepare lang kumbaga ng needle para kay Richard. Si Richard talaga yung mag-inject. Ningalagad ako. O, diba may iba na sumasalubong sa akin. Yan. So, I don't know kung magkano yung aabutin nun. And sana magawa nila lahat. Tatawagan na lang daw nila ako. Hindi ko pa nakita yung schedule namin sa computer kung busy ba today. Pero kasi tinotopak yung kamay ko. Ang sakit talaga. Sana makisama. Actually gusto ko talaga mag-work. Pero yung katawan ko, ewan ko. Diba? Kung malakas-lakas lang ako, siguro marami na akong pera. Kasi maraming pwedeng pasukan dito eh. Lalo na yung sa farm. Gaya kay Jenica, kailangan nila ng tao. Dun sa production nila. Kaso hindi ko naman kaya maghapon nakatayo. Tapos nagbubuhat ka pa ng up to 15 kilos yata yung inubuhat nila. Kaya hindi ko kaya si Jenica. Lumalakas na nga yung katawan, yung mga braso niya kakabuhat ng mga kung ano-ano. May mga palipalita pa naririnig ako. Hindi ko naman alam kung ano yun. So, ayan. Friday, hindi tayo nakataya ng loto kahapon. Ay, ito yung tayaan ng loto. So, kasi pag Thursday, yan Saturday million, no? $6 lang yan. Go to loto. Ay, pagod. Malapit na tayo, guys. Doon na lang sa kanto na yun, tapos right. Diba? Diyan tayo nagpa-park. Yan sa side na yan, sa dulo. Doon sa may garden pet. Kita nyo ba yung garden pet? Ayan. Diyan banda. Let's go. See you later. So, yan. Pagbalik natin, 100 na yung ating mga ang tawag dito. Herbal solution. Sasalin ko na yan sa mga containers. So, kailangan ko lang yung aking jacket. Okay guys, lakad na tayo kasi tumawag na yan yung sa mechanic. So, ready na daw yung car. And nakaisang customer lang ako today. Tapos, muntik ko nang makalimutan na yung kotse ay nasa mechanic shop. Kala ko nandito sa IG. Kaya sabi ko, ay pwede ba ako lumabas ng maaga? So, 1:20 na. Ayan. Kaya, kasabi ko kasi maglalakad pa. Maglalakad pa ako para masettle ko ng maayos. Kasi pupunta pa ako ng chemist para kumuha ng mga prescription. Eh, alam niyo naman doon, inaabot ng siyam-siyam. Bago ko sunduin si Bunso para hindi na kami babalik. Sayang kasi yung mas mabilis kasi yung biyahe pag dun sa galing sa work niya yung uwi namin. So, I don't know, sabi 400 plus daw yung inabot. Kasi pinayos ko yung headlight, yung napako na gulong, and then service. So, yun yung mga ginawa nila. Kaya, we'll check kung ano pa ang kailangan nating gawin sa car. For sure yan, may nakalista na naman. So, hindi pa ako nagla-lunch. Kumain lang ako ng biscuit. Kasi nag-breakfast na ako ng rice kanina, diba? Nakita nyo ba yun? So, ayun.
Lakad lang ako guys. I'll see you later. Dito na tayo sa chemist. Waiting na lang tayo sa ating mga prescription. Bumili na rin ako nung sabi ni Doc. Tsaka itong ano ko. Tsaka collagen. Papabata ako. Charot. So antayin ko lang. Bye. Hi guys, nandito na tayo sa work ni Bunso. Naantay ko na lang siya. OT yata kasi mag 2:39. So yung service natin kay Abu, ito yung ginawa nila. Parang inano lang nila, tinapalan lang nila yung ating butas. Tapos nagka-change oil sila. Tapos yung headlight pinapalitan ko ng ng ilaw. Ayan. So, inabot siya ng 462. Yew! Tapos, bumili ako ng mga kailangan namin na gamot. Kinuha ko na lahat until ano na yun. I think hanggang December na yung supply na yun. Ibabalikan pa nga ako bukas. So, yung hanggang December, yung gamot ko lang, yung kay Polar Bear is ano lang yun. Pang 2 months lang ata yung sa kanya. Or 1 month. Kaya, ayun. Ang marami lang sa kanya yung injection niya, yung pang everyday niyang injection in the morning. Yan ang marami niyang stock. Tapos, gutom na talaga ako. Hindi ako nakapag-lunch. Ang lunch ko kasi, ang breakfast ko kasi, yung binaon ko dapat for lunch. Yun na talaga yung bine-breakfast ko. Tapos, pagka-lunch ko, yan ganito, pag-uwi ng bahay, tsaka lang ako nakain. So, kung ano lang yung makain ko, hindi na ako nagra-rice. Oh, nabawasan nga lang ako ng 3 kilo. Pero okay na din kaysa wala. So, yun guys, abangan ko lang si Bunso and then, uwi na rin kami siguro kasi ang titipid yan dahil nga papadala siya ng box niya. So, yung box niya para sa kanya mga kaibigan, mga close friend niya. So, yun. So, nakakainis kasi wala pa yung box ni Lenny. Yan ang persya na. Dapat nandun na yun eh. Kasi nakalagay dun sa aking tracking number ay nandun na sa kanilang lugar. So, meaning nandun na sa Antique. So, I'm not quite sure kung nasa post office na mismo nila. So, yun. So, kaya si Lenny ay naiinip na sa sobrang excited. Extended, sabi pa ni RM. So, yun. So, balikan ko kayo later kung meron pang magaganap later. Because alam ko, uwi na lang kami. So, if not, don't forget to comment below. And I'll see you next time if hindi ako makabalik later, okay? Bye, guys! Thanks for watching! Subscribe to JLo Cyril Pinay Living in Australia channel to stay updated on her videos. Long live JLo Cyril! Long live!